We are now in the 5th Sunday of Easter. Nung kami pa lang po ay mga seminarista, may isang pagkakataon sa aming summer apostolate na tinatawag kapag nasa theology seminary ka na. At ito ay tinatawag na monastic immersion. Pakikipamuhay sa mga mongha. And when we were during the first year theology seminary, kami ay nagkaroon ng pagkakataon na makipamuhay sa mga Benedictine monks sa Monastery of the Transfiguration of Our Lord sa Malaybalay, Bukidnon. Kung ano ang kanilang schedule, kung ano ang kanilang gawain, kung ano rin ang kanilang tungkulin, kapareho sa pamumuhay din na ginagawa nila ang gagawin namin. Came to the point that I asked one Benedictine monk, I asked one question. At ang sabi ko, sa lahat ng vows or promises, ano ang pinakamahirap? In the religious life, there are 3 vows. 3 pangako na kanilang binitawan nung sila'y pumasok sa monasteryo. I asked, mahirap ba ang vow of poverty? Ang sagot, hindi. Mahirap ba ang vow of celibacy? Yung pagiging single, walang asawa? Hindi rin. Mahirap ba ang vow of obedience? Hindi rin. So sa 3, vow of poverty, vow of celibacy, and a vow of obedience, hindi ka nahihirapan dito. May pang-4 pa. Sabi ng Benedictine monk. And what is the 4th vow that they've made? The vow of living with the community. Pakikipamuhay sa mga kapatid nilang ding mga mongha. Bakit ba naman kasi? Kapag kaaway mo at hindi mo kasundo ang isang mongha, kasama mo pa rin siya saan man at kailanman sa loob ng monasteryo. Pagkagising pa lang, kita mo na agad siya, sabay kayong magdarasal agad sa kapilya. Pagkakain pa lang, katabi mo siyang kakain. Pag maglilinis, pag magtatanim, pag magmamanualya, sabay-sabay ang kanilang schedule. Mula paggising bago matulog, kaharap mo ang iyong hindi kasundo. That is the most difficult vow that we are living. Sa katedral ng San Juan Evangelista, ito rin ang katotohanan sa ating pamumuhay. Mapasimbahan man, mapapaaralan man, mapaopisina man, o kung saan-saan man, lalo na sa pamilya, yun ang pinakamahirap na ginagawa natin. We live in a community. And from our readings, there are 3 challenges of each community, 3 challenges of each ministry, 3 challenges of each group. 3 C ang pagninilayan natin patungkol sa mga katotohanan na hamon ng isang komunidad. Himay-himay natin. The first challenge, the first C is the challenge of commitment. Sa katedral, pamilyar na ako kadalasan kung saan ang mga seating arrangements ninyo. Kilala ko na yung iba dito. Pag iba ang inyong naupuan na, nakasimangot na kayo. Kapansin-pansin, may paborito kayong pwesto, kung maaari, tapat ng electric fan. Kung maaari, hindi nakikita ng pare para makutulog sa homilya. Kung maaari, yung iba dito malapit sa speaker kasi hindi makarinig. Partikular na mga napapansin naming mga kaparian sa inyo. At partikular na rin ang mga napapansin ninyo sa altar. Pag may nagkamali, buong misa, distracted na. Pag ang choir ay sintonado, inis na kayo. Pag ang lector ay mali ang pronunciation, inis na rin kayo, distracted na.
Pag ang isang sakristan ay nadapa sa paghahawak ng vessel, baka pag buong misa, pagtatawanan ninyo. Because, dear brethren, the challenge of each community is the challenge of commitment. Ang kapalpakan ng isa ay kapalpakan ng lahat. At ang kahusayan ng isa ay kagalingan ng buong komunidad. So may I ask you, dear brothers and sisters, reading from our first reading, we have heard that they have selected 10 reputable men. The first 7 deacons. At isa sa mga diakono ay si Saint Stephen. When one fully commits to his or her role, one gains a good for the community. May kanya-kanya tayong gampanin sa lipunan. Ngunit kapag hindi natin binigay ng buong buo, ang buong komunidad ay maghihirap nito. So may I ask you, especially our servers in Cathedral, are having challenges in committing yourself in serving the Lord? Or baka petiks-petiks na lang? When we commit, the whole community gains. When we do not, the whole community suffers. The first challenge is the challenge of commitment. The second challenge is the challenge of crisis. The challenge of commitment, the challenge of crisis. May mga pagkakataon na sa isang komunidad, may mag-aaway at mag-aaway iyan. Na kahit magkaharapan, iba ang pinapakita, pag nakatalikod na, iba na ang pinag-uusapan. Kadalasan, dati, kapag ikaw ay late sa usapan, hindi mo na alam ang buong kwento. Ngunit kapag ikaw na ang late sa kwentuhan, ikaw na pala ang paksa. And that is the challenge of crisis. In every community, there will always be problems. Sa bawat komunidad, mayroon at mayroong problema. May isang parokyano dati na lumapit sa akin. Sabi niya, Father, ayoko na dito sa katedral, lipat na ako na ibang simbahan. Bakit? Kasi yung choir pangit. Yung mga usher and usherettes, matataray. Mga EMHC, ang babaw ng mga kamay. Yung mga lektor, mahina magbasa. Yung pare, mahaba maghumilinga. Ayoko na dito, Father. O sige, lipat ka ng simbahan, sabi ko. Pagkalipat niya ng simbahan, after 1 month, parang nag-report siya sa akin. Sabi niya, Father, masaya na ako sa community na bago. Magaling kumanta ang choir, magaling magbasa ang lektor, magaling yung pari maghumili, maganda ang community, perfect ito. At ang sabi ko, hindi na perfect yung community. Eh bakit, Father? Nandun ka na kasi. There is no such a thing as a perfect community, dear brothers and sisters. Because there will always be a time, a challenge of crisis. Magkakaproblema at magkakaproblema. Hindi naman tayo pinangakuan ni Jesus na wala tayong problema. But the Lord promised us that He will be with us in the moments of crisis in our community. The challenge of commitment, the challenge of crisis, and the third and the last C is the challenge of change. May pakpak ang balita. Alam niyo po ba kung bakit? May mga bumubulong sa akin lately sa katedral, may biruan. Ang mga bagong pare, mga batang pare na inaasay sa katedral, may expiration date. At may bumulong sa akin, Father, magwa 1 year ka na sa katedral. Papalitan na po ba kayo? At ang sabi ko, bakit? Excited ka? But the reality, dear brothers and sisters, is that priests will always be assigned to each a different place. May bago at bago na pari na ma-assign dito. Pero hindi ko naman pinapamalas sa inyo na
na lagi na lang may bago. Ngunit tinuturo ko sa inyo ngayong araw, change will always be inevitable. Parte at bahagi ang pagbabago. Kung walang pagbabago, ano ang bago? Kung nakasanayan na ang kalumaan, ano pa ba ang ating pinaparangalan? Kaya babalik ko sa inyo mga kapatid kay Kristo, anong bago sa inyo? May pinagbago ba? Did you change for the better? Or have you changed for the worse? In our gospel reading according to John, we have heard Jesus is already saying his farewell. Nagbibigay na siya ng pamamaalam sa kanyang mga disipulo. Kumbaga, sa mga susunod na linggo, bago ang the ascension of our Lord, si Jesus ay namamaalam na sa kanyang mga disipulo. And what is the reality for that, dear brothers and sisters? Kung hindi aalis si Jesus, walang isusugo na banal na spirito. Change will always be necessary because without change, there will be no newness of life. Tatlong hamon sa ating komunidad, mga kapatid kay Kristo, na dapat nating maunawaan. The challenge of commitment, the challenge of crisis, and the challenge of change. We ask the Lord to help us to overcome these challenges as one community. Amen.